Ang hapon ay tila nagliliyab sa kahabaan ng lansangan ng Balibago sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna, nang ang karaniwang alingasngas ng mga sasakyan ay biglang naputol at napalitan ng mabigat na tensyon. Isang hilera ng mga motorsiklo at kotse na bumabagtas sa ilalim ng humahaplit na sikat ng araw ay sa pilitang pinahinto ng isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis. Mabilis silang naglatag ng barikada sa gitna ng kalsada. Checkpoint. Ilabas ang mga papeles, umalinggaw ang malakas na boses ng isang lalaking malaki ang tiyan. Sa kanyang name-plate, nakaburda ang pangalang Vargas, kumpleto sa baril na nakasukbit sa baywang at isang mabagsik na mukhang nagpapakaba sa maraming motorista. Ngunit may kakaiba sa eksenang iyon. Walang opisyal na karatulan ng checkpoint, walang maayos na himpilan ng pulisya na karaniwang ginagamit sa mga operasyon. Ang mga residenteng dumaraan ay nagtataka lamang, nagpapalitan ng nagtatanong na tingin. Anong klaseng checkpoint to, sir? Bakit parang walang abiso mula sa hepe? Tanong ng isang driver ng motorcycle taxi na maihalong pag-aalala. Tinitigan siya ng masama ni Sargento Vargas. Ang dami mong tanong, ha? Gusto mo ikaw ang ikulong ko, sigaw niya, na naging dahilan upang mabilis na yumuko ang driver. Sa kabilang panig ng kalsada, isang dalaga ang tahimik na nagmamasid sa lahat ng nangyayari, baka sa kanyang mukha ang hindi paniniwala. Siya si Liana Reyes, 24 na taong gulang, isang batang aktivistang kilala sa kanyang universidad dahil sa hayagang paglaban sa anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Kalalabas niya lang mula sa isang outreach program sa isang kalapit na bahay ampunan, bitbit ang ilang kahon ng mga donasyong damit. Ngunit nang makita niya ang kahina-hinalang checkpoint, ang kanyang mga hakbang ay biglang natigilan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya kung paano harangin ng mga pulis ang mga sibilyan. May isa pang ang pilit na hinihinga ng pera ang isang chopper ng truck, pang merienda daw para makalusot. Hindi ito opisyal na operasyon, bulong niya sa sarili, habang kumukunot ang kanyang noo. Maingat niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa maliit na bag at nagsimulang mag-video mula sa isang ligtas na distansya. Ang lente ng kanyang telepono ay nakatutok sa mga balisang mukha ng mga residente, sa malakas na boses ni Vargas, at sa isa pang pulis na palihim na tumatanggap ng nakatuping pera mula sa isang driver. Grabe naman to, pabulong niyang sabi, habang bumibigat ang kanyang paghinga. Ilang minuto pa ang lumipas at lalong uminit ang sitwasyon. Isang ginang na may bitbit na maliit na anak ang nagsimulang umiyak dahil kinumpiska ang kanyang motorsiklo. Sir, ihahatid ko lang po ang anak ko galing eskwela. Kumpleto naman po ang papeles ko, sabi niya ng pautal-utal. Ngunit itinulak lang ni Vargas ang motor sa gilid at sinabi sa malamig na tono, kung gusto mong makuha agad, magbayad ka. Huwag kang maraming dahilan. Kumulo ang dugo ni Liana. Itinigil niya ang pag-record at mabilis na naglakad papalapit. Ilang residente ang nagbabala sa kanya, Ineng, huwag ka nang makialam, baka mapahamak ka pa. Pero hindi siya nagpatinag. Pagdating niya sa harap ng barikada, itinaas niya ang kanyang boses. Excuse me po, sir. Mula saang presinto po ang checkpoint na ito? Wala po kasi akong makitang mission order, opisyal na signage, o anumang permit para sa operasyong ito. Tiningnan siya ni Vargas mula ulo hanggang paa. Sino ka ba? Media. Hindi po. Pero isa akong mamamayan na may karapatang malaman kung bakit nagsasagawa ng operasyon ang mga alagad ng batas ng walang tamang proseso. Ang matatag na tono ng dalaga ay nakaagaw ng pansin ng marami. Ang ilan sa mga residente ay nagsimula na ring mag-video. Unti-unting nawala ang pasensya ni Vargas. Hoy, huwag kang magmarunong dito. Pwede kitang arestuhin dahil sa paghadlang sa tungkulin ng pulisya. Itinaas ni Liana ang kanyang kilay. Tungkulin ng pulisya o pansariling interes, sir? Dahil sa nakikita ko, hindi ito lehitimong checkpoint. At naipadala ko na rin ang lokasyong ito sa kaibigan kong taga-media. Agad na bumigat ang hangin. Humakbang si Vargas, ang mga mata niya ay matalim na tila nais tunawin si Liana. Burahin mo yung video. Bilis! Hindi ko gagawin yan. Sa isang iglap, marahas siyang itinulak ni Vargas sa balikat. Sabi ko burahin mo. Ilang residente ang mahinang napasigaw, ngunit si Liana ay nanatiling nakatitig ng diretsyo.
Ang ginagawa ninyo ngayon ay nakukunan ng lahat ng tao rito. Kung ipagpapatuloy ninyo ang pananakit, magiging viral kayo bago pa gumabi. Suminghal si Vargas. Lumingon siya sa kanyang mga kasama. Hoy, alisin nyo na tong pasikat na to para matauhan. Dalawang pulis na malapit sa patrol car ang kumilos. Ang isa, nasuot pa rin ang kanyang helmet, ay pinaandar ang motor ng pulisya at nagkunwaring aatras para ilipat ito. Ngunit dahil ba sa galit o sinadya, bigla niyang pinihit ng todo ang silinyador paabante. Brak! Tumilapon ang katawan ni Liana at bumagsak sa semento. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga tao. Diyos ko! Sinagasaan! Nakahandusay ang dalaga sa gilid ng kalsada, duguan ang tuhod at mga kamay. Nahulog ang kanyang cellphone at nabasag ang screen. Sumitsit lang si Vargas, kasalanan niya iyan, pakialamera. Para magtanda. Ngunit hindi niya namalaya na may isang tao sa karamihan na palihim na tumawag sa isang importanteng numero. Ilang minuto lang, isa na namang tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Mas malakas, mas opisyal. Tiniis ni Liana ang sakit at sinubukang umupo. Malabo ang kanyang paningin, ngunit narinig pa niya ang isang taong sumigaw, patrolya ng Internal Affairs. May mga pulis galing sa regional office. Agad na namutla ang mukha ni Vargas. Lumingon siya, puno ng pagkasindak. Mula sa bagong dating na sasakyan, bumaba ang isang babae na may kumpletong uniforme at matikas na tindig. Ang lahat ay tila otomatikong tumabi para bigyan siya ng daan. Sa kanyang nameplate, nakasulat ang pangalang Major Alfe Aguilion, ang pinuno ng Internal Affairs Service ng rehiyon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag habang tinitingnan ang eksena sa kanyang harapan. Isang duguan na dalaga, mga nagpapanik na residente, at ilang pulis na nakauniforme, ngunit walang opisyal na utos. Sargento Vargas, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Anong ginagawa ninyo rito? Walang permiso at walang mission order. Nautal si Vargas. Na nagpapatupad lang po ng routine checkpoint, ma'am. Checkpoint na walang koordinasyon, walang ulat sa opisina, at nananakit pa ng sibilyan. Ang lahat ay natahimik. Tanging ang ihip ng hangin sa hapon ang maririnig. Yumuko si Major De Leon, tinulungang tumayo si Liana ng may pag-iinga. Ayos ka lang ba, Hija? Umiling si Liana, tinitiis ang hapdi sa kanyang tuhod. Gusto ko lang po sanang tulungan ang mga residente, ma'am. Kinokotongan po sila rito. Matatalim ang mga matang ibinaling ni De Leon kay Vargas. Tama na. Lahat ng miyembro rito ay imbitahan sa opisina. Ang patrol car na ito ay kukumpiskahin. At ikaw, Vargas, sumama ka sa akin sa presinto ngayon din. Ilang pulis pa ang sumubok na mga tuwiran, ngunit ang kanilang mga boses ay nilamon ng galit ng publiko. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Ang ilan ay binuksan ang kanilang mga kamera, kinukunan ang sandali kung saan ang mga tiwaling alagad ng batas ay sa wakas ay nahuli sa akto. Samantala, si Liana ay isinakay sa opisyal na sasakyan para bigyan ng paunang lunas. Bago isara ang pinto, sumilik siya sa bintana. Nakita niyang isa-isang binubuwag ang iligal na barikada. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Hindi niya alam na ang insidenteng iyon ang magiging pangunahing balita sa gabing iyon at simula ng isang malaking revelasyon na sangkot ang mas malalaking pangalan sa likod ng mga peking checkpoint. Gabi na at ang emergency room ng Santa Rosa Medical Center ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng mga kagamitang medikal at ang mga yabag ng abalang nurse ang maririnig. Sa isa sa mga kama, nakahiga si Liana, may benda ang kanyang sugatang tuhod. Nakatitig siya sa puting kisame, sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Mula pa kaninang hapon, kumalat na sa social media ang video ng kanyang pagkasagasa. Sunod-sunod na nagsulputan ang mga headline. Tiwaling pulis, nagsagawa ng iligal na checkpoint. Batang aktivista, biktima ng karahasan. Internal Affairs, pumasok na sa investigasyon. Wasak ang kanyang cellphone, ngunit isang batang mamamahayag na nag-cover kanina ang nag-iwan sa kanya ng kopya. Huwag kang matakot, miss. Hawak na ng malalaking media network ang video. Hindi na nila ito matatakpan, sabi nito bago umalis. Huminga ng malalim si Liana.
Hindi siya ang tipo ng tao na naghahanap ng atensyon. Pero kapag nakakakita siya ng kawalang katarungan, hindi kayang manahimik ng kanyang konsensya. Nais niya lang na manaig ang katotohanan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Major Alve de Leon. Nakauniporme pa rin ngunit wala ng sombrero. May dala siyang makapal na folder at baka sa mukha ang pagod. Kamusta ang mga sugat mo, Hija? Malumanay niyang tanong. Okay na po, ma'am. Mga galos lang po at konting kirot, sagot ni Liana, pilit nang umingiti. Tumango si De Leon. Mabuti naman kung ganoon. Pero kailangan kong humingi ng paumanhin sa nangyari. Kahit na hindi ko sila direktang tauhan, responsibilidad pa rin sila ng aming institusyon. Matapang kang tumayo para sa tama, at hindi lahat ay kayang gawin iyon. Yumuko si Liana. Hindi ko lang po matiis na makitang ginigipit ang mga ordinaryong tao, ma'am. Pagod na sila sa trabaho, tapos tatakutin pa. Binuksan ni De Leon ang folder, ipinakita ang ilang dokumento. Tama ka. Matapos naming suriin, ang checkpoint kaninang hapon ay hindi nakatala sa anumang opisyal na ulat ng istasyon. Maging ang patrol car na ginamit nila ay hiniram lang pala mula sa isang unit na matagal nang nakatingga para sa maintenance. Ibig sabihin, nagsasagawa sila ng operasyon sa labas ng tamang proseso. Nanlaki ang mga mata ni Liana. So, talagang iligal po. At mas malala pa, nakahanap kami ng ebidensya na si Vargas at dalawa niyang kasama ay sangkot na sa pangungutong sa loob ng ilang buwan. Ang modus nila ay peking checkpoint, ananakot sa mga driver, at paghingi ng areglo. Nagkuyom ng kamao si Liana, pinipigilan ang galit. Dinudungisan nila ang unipormeng dapat sana isimbolo ng katarungan. Tinitigan siya ng malalim ni De Leon. Alam ko. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Ikaw ang nag-iisang saksi na may malinaw na video. Pero kailangan mo ring maging handa kung sakaling may malalaking pangalan na masasangkot sa kasong ito. Malalaking pangalan, naguguluhang tanong ni Liana. Dahan-dahang isinara ni De Leon ang folder. May indikasyon na may isang mataas na opisyal na nagbibigay proteksyon sa kanila. Lumabas ang pangalan niya sa ilang financial records na nakita namin sa bahay ni Vargas. Napalunok si Liana. Ibig sabihin, may kasabwat silang opisyal. Maaaring ganoon nga. Pero hindi ko pa pwedeng pangalanan hanggat walang formal na investigasyon. Sandaling tumahimik ang paligid. Mula sa labas, narinig ang panawagan para sa pagdarasal ng gabi. Tumingin si De Leon sa bintana at mahinang nagsalita, kung lahat lang sana ng pulis ay may prinsipyo, marahil hindi ganito kalaki ang sugat ng bayan natin. Mumiti lang ng bahagya si Liana. Gusto ko lang poong hindi madamay ang mga matitinong pulis sa ginagawa ng mga tulad nila. Tumayo si De Leon. Magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas ng umaga, hihiligin kong pumunta ka sa presinto para sa opisyal mong salaysay. Huwag kang mag-alala, titiyakin ko ang kaligtasan mo. Pagkaalis ni De Leon, muling tumingin si Liana sa labas. Sa kalangitan, isang maputlang buwan ang nakasabit sa ibabaw ng maliit na lungsod. May takot sa kanyang puso, ngunit mayroon ding tapang na unti-unting umuusbong. Alam niyang pagkatapos nito, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Kinabukasan, maingay ang paligid ng Santa Rosa City Police Station. Nagkukumpulan ang mga mamamahayag sa labas ng tarangkahan, bit-bit ang kanilang mga kamera at mikropono. Ang kaso ng iligal na checkpoint ay naging pambansang usapan na. Sa loob ng interrogation room, nakaupo si Vargas na may madilim na mukha. Ang kanyang uniforme ay wala ng ranggo at ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa ibabaw ng mesa. Sa kanyang harapan, seryoso ang mukha ni na Major De Leon at dalawa pang investigador. Sabihin mo ang lahat. Sino ang nag-utos sa iyo? Mariing tanong ni De Leon. Yumuko si Vargas. Sumusunod lang po ako sa utos, ma'am. Utos kanino? Matagal na nanahimik si Vargas bago mahinang nagsalita, kay Police Captain Dante Sandoval, hepe ng Traffic Operations. Ang pangalang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Si Sandoval ay hindi isang ordinaryong pangalan. Isa siyang senior na opisyal na kilalang malapit sa ilang lokal na politiko. Bakit ka inutusan ni Sandoval? Tanong ni De Leon, pinipigilan ang galit.
Sabi niya, bahagi raw ito ng pag-secure sa isang construction project. Pero alam ko ang ibig niyang sabihin, ma'am. Gusto niya lang ng parte. Intap ni De Leon ang kanyang mga daliri sa mesa. Kaya handa kang managasan ng sibilyan para lang pagtakpan ang korupsyon? Kinagat ni Vargas ang kanyang labi. Nagdilim lang po ang paningin ko. Tumayo si De Leon. Hindi sapat ang salitang nagdilim ang paningin. Dahil sa ginawa ninyo, isang dalaga ang nasaktan at nadungisan ang pangalan ng institusyon. Ire-report ko ang lahat ng ito sa Regional Director at sa Camp Crame. Sa labas ng silid, dumating si Liana kasama ang isang babaeng pulis. Nang makita niyang inilalabas si Vargas na nakaposas, tinitigan niya lang ito nang walang salita. Saglit na yumuko si Vargas, tila nagsisisi. Pero sa mga mata ni Liana, ang sugat ay hindi pa ganoon kadaling maghilom. Nilapitan ni De Leon si Liana. Malaking tulong ang salaysay mo. Pwede na kaming magpatuloy sa susunod na hakbang. So, maproproseso po silang lahat, mahinang tanong ni Liana. Pero kailangan mo ring malaman na hindi basta-basta si Sandoval. Maraming pressure ang darating pagkatapos nito. Kung natatakot ka, pwede kitang ipasok sa Witness Protection Program. Ngumiti ng bahagya si Liana. Hindi po ako takot, ma'am. Kung aatras ako, ibig sabihin, sila ang nanalo. Matagal siyang tinitigan ni De Leon bago tumango. Sige, pero ipinapangako ko, hindi ka mag-iisa. Kinaumagahan, lumabas ang mga bagong balita sa telebisyon. Kaso ng iligal na checkpoint sa Santa Rosa, na bunyag. Mga pulis at senior officer sangkot. Biktima ng pagsagasa, isang aktivista, tatanggap ng pagkilala mula sa regional director. Ang mga residente na dati takot magsalita ay naglakas loob na ngayon. Marami ang pumunta sa presinto para magbigay ng testimonya na sila rin ay naging biktima ng mga peking checkpoint. Samantala, si Vargas at ang kanyang mga kasama ay formal ng ikinulong. Si Captain Sandoval naman ay ipinatawag sa regional headquarters para sa investigasyon. Nakaupo si Liana sa isang bench sa hardin ng ospital, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Narinig niya ang balita mula sa isang maliit na radyo ng isang nurse. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na bagay, bulong niya. Mula sa tapang ng isang tao na magsabi ng hindi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Salamat, Miss Liana. Dahil sa iyo, marami ang naglakas loob na magsalita. Ngumiti siya. Pero ilang segundo lang, may isa pang text na pumasok. Pero mag-ingat ka. May mga taong hindi natutuwa sa pagbubukas mo ng lahat ng ito. Naging seryoso ang kanyang mukha. Matagal niyang tinitigan ang screen, pagkatapos ay tumingala sa kulay kahel na kalangitan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit alam din niya ang isang bagay, hindi kayang sagasaan ang katotohanan. Gaano man kalakas subukang pagtakpan ito ng kapangyarihan, palaging may isang taong tatayo sa gitna ng kalsada at magsasabing tama na. 3 araw na ang lumipas mula nang mabuwag ang iligal na checkpoint, ngunit ang tensyon sa Santa Rosa ay hindi pa rin tuluyang humuhupa. Sa mga kapihan, sa mga eskwelahan, sa palengke, pinag-uusapan pa rin ng lahat ang kasong yumanig sa pangalan ng lokal na pulisya. Ang pangalan ni Liana Reyes ay kilala na ngayon ng marami. Para sa ilan, isa siyang bayani. Para naman sa iba, lalo na sa mga nakaramdam ng banta, dahil sa katotohanan, isa siyang nanggugulo. Sa kanilang simpleng bahay sa gilid ng lungsod, nagtitimpla ng tsaa si Liana nang lumapit ang kanyang inang si Aling Nena, na may pag-aalala sa mukha. Anak, kanina may 2 lalaking dumating, sakay ng malaking motor. Hindi sila nagpakilala, pero tinatanong nila kung saan ka raw nagtatrabaho ngayon, sabi nito sa kinakabahang tono. Natigilan si Liana sa paghahalo. May sinabi po ba sila kung taga saan sila, Nay? Sabi nila taga-presinto raw. Pero hindi ako sigurado. Kakaiba ang kilos nila. Yung isa pa nga, kinuna ng litrato ang harapan ng bahay natin. Marahang kumabog ang dibdib ni Liana. Alam niyang ang misteryosong text sa kanyang cellphone ay hindi isang biro. Nay, kung sakaling may dumating ulit, wag po kayong sasagot ng kahit ano. Tawagan niyo po agad ako o si Major De Leon, ha? Tinitigan siya ng ina na may namumuong luha sa mga mata.
Anak, makapangyarihang mga tao ang binabangga mo. Natatakot ako para sa'yo. Hinawakan ni Liana ang kamay ng ina. Takot din po ako, Nay. Pero kung mananahimik tayo, sila ang laging mananalo. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono ni Liana. Ang pangalan sa screen ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa, Major Alfred Leon. Liana, nasa bahay ka ba? Ang boses sa kabilang linya ay matatag ngunit may pag-aalala. Opo, ma'am. Bakit po? Kailangan nating mag-usap. May bago akong nakuhang impormasyon. Susunduin kita dyan. Kalahating oras ang lumipas, huminto ang isang opisyal na sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Sumakay si Liana sa harap at humarurot sila patungo sa presinto. Sa biyahe, seryoso ang mukha ni De Leon, nakatuon ang mga mata sa kalsada. Mabilis ang takbo ng kaso, bigla niyang sabi. Uminamin na si Captain Sandoval na tumatanggap siya ng pera mula sa isang tagalabas. Tagalabas po, nagtatakang tanong ni Liana. Tumango si De Leon. Isang lokal na negosyante ang nanunuhol sa kanila para paalisin ang mga maliliit na tindera sa lugar ng isang bagong road project. Ang checkpoint ay paraan lang para matakot at umalis ang mga residente. Napatingin sa kawalan si Liana. So, lahat ng ito ay dahil sa pera ng proyekto. Mas malala pa, dahil sa kapangyarihan pagtatama ni De Leon. Binuksan niya ang isang brown folder na nasa kanyang kandungan at ipinakita ang ilang litrato. Sa isa, makikita ang isang lalaking nakaitim na suit na nakikipagkamay sa isang lokal na opisyal. Ang pangalan niya ay Ricardo Salcedo, isang malaking kontraktor dito sa Laguna. Hinala namin, siya ang utak ng lahat ng ito. Matagal na tinitigan ni Liana ang litrato. Nakita ko na po siya. Siya yung naging donor sa pagpapagawa ng tulay, di ba? Tama, sagot ni De Leon. At malapit din siya kay Sandoval. Kung tama ang hinala namin, hindi lang ito simpleng kaso ng pangungutong, kundi isang sistematikong korupsyon. Dumating sila sa presinto. Ngunit paghinto ng sasakyan, may kakaibang tensyon sa paligid. Ang ilang pulis na karaniway palangiti ay naging matigas ang kilos. Ang ilan pa nga iyumuko nang makita si De Leon. Ma'am, bakit parang takot sila? Bulong ni Liana. Hindi sumagot si De Leon. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang opisina. Ngunit pagbukas ng pinto, mayroon nang nakaupo sa loob. Isang lalaking pormal ang kasuotan, may malamig na ngiti sa labi. Ah, Major De Leon. Sa wakas, nagkita rin tayo, sabi nito sa kaswan na tono. Ako si Ricardo Salcedo. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Automatikong nanigas si Liana. Paumanhin, Yamife. Salcedo. Opisina po ito ng investigasyon. Wala kayong permiso para pumasok, malamig na sabi ni De Leon. Mahinang tumawa si Salcedo. Nandito lang ako para ayusin ang problema sa magandang paraan. Masyadong masigasig ang mga tauhan ninyo. Kawawa naman, baka masira ang karera kung magkakamali ng hakbang. Tinitigan siya ng masama ni De Leon. Kung nandito kayo para manakot, iminumungkahi kong umalis na kayo bago pa ako gumawa ng opisyal na reklamo. Manakot? Tumayo si Salcedo at inayos ang kanyang suit. Nagbibigay lang ako ng payo. Minsan, ang katotohanan ay hindi kailangang ilabas lahat. Kailangan ng mundo ng kaunting kompromiso. Hindi na nakatiis si Liana. Kompromiso. Tulad ng pagnanakaw sa karapatan ng mahihirap at panunuhol sa mga pulis. Napalingon si Salcedo sa kanya, ang tingin ay biglang tumalim. Ah, so ito pala yung sikat na dalaga. Magaling kang magsalita. Pero tandaan mo, ang kasikatan ay hindi laging nangangahulugan ng proteksyon. Humakbang si De Leon, umagit na sa kanila. Tama na. Kung hindi kayo aalis ngayon, tatawag ako ng gwardiya. Ngumisi ng malamig si Salcedo. Akala niyo ba kaya niyo akong pabagsakin? Maraming mas mataas sa inyo ang nasa likod ko. Tinapik niya ang kanyang dibdib at umalis, nag-iwan ng matapang na amoy ng pabango at isang nakakakilabot na banta. Nang makasara ang pinto, huminga ng malalim si De Leon. Ngayon, alam mo na kung bakit delikado ang kasong ito. Dahan-dahang umupo si Liana.
Ma'am, kung may mga tao sila sa taas, baka matalo tayo. Tinitigan siya ni De Leon, ngayon ay may determinasyon sa mga mata. Kung aatras tayo ngayon, talo na agad ang katarungan. Gabi na nang umuwi si Liana. Ngunit bandang 11:00, may narinig siyang motor na huminto sa tapat ng kanilang gate. Dalawang anino ang saglit na lumitaw at agad ding naglaho. Nakita niyang may inihagis na papel sa kanilang terasa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Nakasulat dito sa magaspang na sulat kamay, tigilan mo na ang pakikialam o ikaw ang susunod na ibabalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa paligid, ngunit tahimik na ang kalsada. Mabilis siyang pumasok, nilock ang lahat ng pinto, at tinawagan si De Leon. Ma'am, sinisimulan na nila akong bantaan. Sa kabilang linya, alerto ang boses ni De Leon. Huwag kang magpanik. Magpapadala ako ng 2 pulis para magbantay dyan ngayong gabi. Huwag kayong lalabas ng bahay ng nanay mo. Ilang minuto lang, dumating ang 2 babaeng pulis sakay ng patrol car, nagbantay sa tapat ng bahay hanggang umaga. Nakaupo si Liana sa gilid ng kanyang kama, pinagmamasdan ang ilaw mula sa poste na tumatago sa kortina. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit isa lang ang nasa isip niya, huwag hayaang manalo ang takot. Kinabukasan, nakatanggap ng isang anonymous na padala ang lokal na pahayagan, ang T. Laguna Times. Isang flash drive na naglalaman ng video. Sa video, makikita sina Captain Sandoval at Ricardo Salcedo na nakaupo sa isang coffee shop, pinag-uusapan ang Haitian sakita mula sa checkpoint. Sumabog ang balita sa pambansang media sa loob lamang ng ilang oras. Video ng korupsyon ng pulis at kontraktor, kumalat. Illegal na checkpoint, may kaugnayan sa proyekto ng kalsada, may pangalan ng mga lokal na opisyal. Nabasa ni Liana ang balita sa GE habang pinipigil ang hininga. Alam niyang hindi iyon nagkataon lang. Gawa iyon ng isang taong nasa loob na may konsensya pa. Tinawagan siya ni De Leon ng hapong iyon. Liana, dahil sa balitang iyan, nag-utos na ng malalimang investigasyon ang regional office. Si Salcedo ay ipapatawag sa Camp Crame para sa interogasyon. So, panalo na po tayo, ma'am, tanong ni Liana, puno ng pag-asa. Hindi pa. Nagsisimula pa lang tayong buksan ang kurtina. Marami pang malalaking pangalan sa likod nito. Pero sa araw na ito, nakatulong ka sa bayan ng higit pa sa inaakala mo. Sandaling natahimik si Liana, bago mahinang nagsabi, kung ganoon po, tutulong ako hanggang sa luminis ang lahat. Sa kabilang linya, napangiti si De Leon. Alam kong yan ang sasabihin mo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maulap na kalangitan ng Santa Rosa, nagsimulang pumatak ang ulan. Tumayo si Liana sa beranda, pinagmamasdan ang kalsadang dati pinangyarihan ng kanyang pagkasagasa. Ngayon, wala ng barikada, at ang mga ilaw sa kalsada ay payapang nagbibigay liwanag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinakikinggan ang buhos ng ulan na tila nililinis ang lahat ng sugat. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit ang katotohanan ay nagsisimula ng humanap ng daan. At sa gitna ng kadiliman, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan, huminto sandali sa dulo ng kalye. Isang tao sa loob ang tumingin sa direksyon ng bahay ni Liana, nagsindi ng sigarilyo at nagbuga ng usok. Kasunod nito ang isang mahinang bulong, hindi pa niya alam kung sino talaga ang kalaban niya. Kinaumagahan, iba ang simoy ng hangin sa Santa Rosa. Maulap ang langit, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng balitang bumalot sa buong lungsod. Lahat ng pambansang media ay nakatutok sa kaso ng korupsyon na sangkot ang mga tiwaling pulis at ang malaking kontraktor na si Ricardo Salcedo. Isang VC station pa nga ang live na nag-broadcast ng press conference mula sa Police Regional Office Apathy. Mula sa screen ng kanilang telebisyon, magkatabing nakaupo si Liana at ang kanyang ina, matamang pinapanood si Major Alvea de Leon na nagsasalita sa harap ng mga kamera ng may kumpiyansa at katatagan. Sa utos ng aming pamunuan, formal na naming inaresto ang 3 miyembro ng pulisya at isang pribadong individual na napatunayang umabuso sa kapangyarihan para sa pansariling interes. Ang proseso ng batas ay magiging transparent. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa conference room, ngunit sa mukha ni De Leon ay may bahid ng pagod. Alam niyang sa likod ng maliit na tagumpay na ito, marami pang hindi natatapos. Ngumiti ng bahagya si Liana.
Sa wakas, isang kabanata ang natapos. Tinitigan siya ng ina ng may pagmamahal. Anak. Pero sana, ito na talaga ang katapusan, hindi simula ng panibagong panganib. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ng tawag si Liana mula kay De Leon. Liana, pwede ka bang pumunta sa presinto? May gustong kumausap sa'yo. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Liana ng tricycle patungo sa istasyon. Ngunit pagdating niya roon, ramdam niya ang tensyon. Dalawang itim na sasakyan na may plakang gobyerno ang nakaparada, at ilang miyembro ng VIS mula sa Camp Crame ang mahigpit na nagbabantay. Sinalubong siya ni De Leon sa kanyang opisina. Salamat sa pagdating mo. Maupo ka. Sino po ang gustong kumausap sa akin? Tinitigan muna siya ni De Leon bago sumagot. Ang regional director mismo. Napalunok si Liana. Hindi niya inakala na ang kasong nagsimula sa isang simpleng video ay magdadala sa kanya sa harap ng isang mataas na opisyal. Ilang minuto pa, pumasok si Police Brigadier General Renato Cruz, ang regional director. Matipuno ang kanyang pangangatawan, matalim ang tingin ngunit may bahid ng kabaitan. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ikaw si Liana, tama? Marami na akong narinig tungkol sa katapangan mo. Salamat dahil iminulat mo ang mata ng marami. Kinuha ito ni Liana ng may kaba. Ginawa ko lang po ang nararapat, sir. Umiti ng bahagya si General Cruz. Kung lahat ng mamamayan ay ganyan mag-isip, hindi nakakailanganin ang bansa ng maraming pulis. Umupo sila. Iniabot ni De Leon ang isang asul na folder sa general. Ito po ang huling resulta ng investigasyon, sir. Kasama na ang ebidensya ng daloy ng pera mula kay Salcedo papunta sa ilang lokal na opisyal. Binuksan ito ni General Cruz, seryosong tinitingnan ang laman. So, totoo nga. Hindi lang si Sandoval ang sangkot. Naglakas loob si Liana na magtanong. Mananagot po ba silang lahat? Tinitigan siya ng malalim ni General Cruz. Mabagal kung minsan ang takbo ng hustisya, pero ipinapangako ko, walang sinumang ligtas kung malinaw na ang ebidensya. Tumayo siya at tumingin kay De Leon. At ikaw, De Leon, ipagpatuloy mo ang pagbabantay hanggang sa matapos ito. Huwag kang matakot sa pressure mula sa itaas. Yes, sir, matatag na sagot ni De Leon. Bago umalis, muling tiningnan ng General si Liana. Kung kailangan mo ng proteksyon, tutulong ang V. Pero sigurado akong ang isang dalagang kasing tapang mo ay alam na kung paano ingatan ang sarili. Gabi na, naglalakad pa uwi si Liana sa lansangan ng Balibago, ang dating lugar ng checkpoint. Tahimik na ngayon ang kalsada at malinis. Walang barikada, walang sigawan ng pulis, tanging ang marahang ihip ng hangin na nagdadala ng tunog ng mga kuliglig mula sa kalapit na palayan. Huminto siya sa mismong lugar kung saan siya bumagsak. Wala na ang bakas ng kanyang dugo, ngunit sariwa pa rin ang alaala. Biglang umilaw ang isang sasakyan mula sa malayo. Dahan-dahan itong lumapit. Nagbantay si Liana. Ngunit nang bumukas ang pinto, isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Liana, sakay na. Ihahatid na kita, sabi ni Major De Leon. Sa loob ng sasakyan, matagal silang walang imik. Tanging ang ugong ng makina ang maririnig. Sa wakas, nagsalita si De Leon. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Alam mo, Liana, sa 15 taon ko bilang pulis, bibihira akong makakita ng sibilyang kasing tapang mo. Maraming tao ang pinipiling manahimik kahit alam nila ang totoo. Tumingin sa kanya si Liana. Siguro po dahil pagod na sila, ma'am. O takot. Pero kung lahat po mananahimik, wala nang matitira para maging tapat. Umiti ng bahagya si De Leon. Naaalala ko tuloy ang kabataan ko. Minsan na rin akong lumaban sa isang superior dahil tumanggi akong mangotong. Ang resulta, inilipat ako sa isang malayong probinsya sa loob ng 3 taon. Pero hindi ako nagsisi. So, talagang nakakulong na po sina Jim Salcedo at Captain Sandoval. Tumango si De Leon. Pero ang balita, may koneksyon daw si Salcedo sa isang mataas na tao sa gobyerno. Hindi pa natin alam kung may darating pang pressure. Kaya dapat mag-ingat ka pa rin. Tumango si Liana. Naiintindihan ko po.
Huminto sila sa tapat ng bahay. Bago bumaba, tiningnan ni Liana si De Leon at mahinang nagsabi, "Ma'am, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na ako sa simula pa lang." Tinapik ni De Leon ang kanyang balikat. "Huwag kang hihinto rito. Kailangan ng bansa ng mga boses na tulad mo. Pero tandaan mo, ang tapang na walang talino ay delikado rin. Piliin mo ang tamang oras at lugar para magsalita." "Opo, ma'am." Dahan-dahang umalis ang sasakyan, naiwan si Liana na nakatayo sa harap ng bahay, nakatingala sa langit. Ilang linggo ang lumipas, nagbago ang Santa Rosa. Nagsimulang manumbalik ang tiwala ng mga tao sa pulisya. Naging mas maayos ang kalsada at hindi na muling nakita ang mga iligal na checkpoint. Naging abala si Liana sa pagtulong sa isang youth community na kanyang itinatag, ang A Bantay Kalsada, na nakatuon sa pagbabantay sa mga abuso sa lansangan. Inimbitahan siya sa ilang unibersidad para ibahagi ang kanyang kwento. Sa isang pagtitipon, isang estudyante ang nagtanong, "Miss Liana, hindi po ba kayo natatakot na harapin ang mga makapangyarihang tao?" Ngumiti ng malumanay si Liana. "Likas lang na matakot. Pero mas nakakatakot kung alam natin ang totoo pero pinipili nating manahimik." Umugong ang palakpakan sa buong auditorium. Samantala, sa isang kulungan sa Camp Crame, mag-isang nakaupo si Ricardo Salcedo, nakatitig sa malamig na pader. Madilim ang kanyang mukha, ngunit may galit sa kanyang mga mata. Akala ng batang iyon, nanalo na siya, bulong niya. Hindi pa tapos ang laro. Ngunit sa labas ng rehas, dalawang investigador ang nagbabantay, tinitiyak na walang anumang mensaheng makakalabas. Ang mundo ni Salcedo ay kumitid, habang ang mundo ni Liana ay nagsisimula palang lumawak. Ilang buwan pa ang nakalipas, isang opisyal na sulat ang dumating sa bahay ni Liana. Mula sa Regional Director. Isang pagkilala sa kanyang katapangan. Nakasaad sa sulat, dahil sa ipinamalas na katapangan at integridad sa pagtulong na mabunyag ang kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan, ipinapaabot namin ang pinakamataas na pagkilala kay Binibining Liana Reyes. Naway maging huwaran siya para sa mga kabataang Pilipino. Umiyak sa tuwa ang kanyang ina habang binabasa ito. "Ipinagmamalaki kita, anak." Ngumiti si Liana. Sana wala nang kailangan pang masaktan bago makita ang katotohanan. Tumingin siya sa bintana, sa kalsadang payapa na ngayon. Ang hangin sa hapon ay nagdala ng amoy ng sampagita mula sa hardin ng kapitbahay. Sa kalangitan, ang liwanag ng takipsilim ay malumanay na nagniningning, tila isang hudyat na tapos na ang bagyo. Ngunit alam ni Liana, ang hustisya ay hindi isang katapusan, kundi isang mahabang paglalakbay. At hanggat may mga taong maglalakas loob na tumangging yumuko sa kasinungalingan, ang bansang ito ay may pag-asa pa. At sa araw na iyon, sa isang maliit na lungsod na tinatawag na Santa Rosa, pinatunayan ng isang dalaga na hindi